Ang gabi ay tahimik. Masyadong tahimik. Ang hangin ay malamig at mabigat, parang may dalang lihim na ayaw ibunyad. Sa gilid ng baryo may isang lumang bahay na kahoy. Doon nakatira si Mateo. Isang retiradong sundalo. Tahimik. Matigas ang mukha. At may mga matang tila nakakita na nang higit pa sa kayang tanggapin ng isang tao. Hindi siya madalas magsalita. Ngunit kapag nagsalita siya, tila may bigat ang bawat salita. Parang may tinatagong takot. O alaala. Sa loob ng bahay may isang lumang bowl. Nakakandado. Hindi niya kailanman binubuksan iyon sa harap ng iba. Hindi rin niya hinahayaang lapitan ng sinuman. Dahil doon nakatago ang isang bagay na gusto niyang kalimutan. Isang gabi may kumatok sa kanyang pinto. 3 beses. Mahina. Parang nagdadalawang isip. Tumayo si Mateo mula sa kanyang kinaupuan. Marahan ang kanyang paghinga. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Ang sahig ay uminit sa bawat hakbang niya. Huminto siya sandali. Nakiramdam. Walang maririnig kundi ang ugong ng hangin sa labas. At ang mahina niyang tibok ng puso. Muling kumatok. Mas malakas na ngayon. Binuksan niya ang pinto. At tumambad ang isang lalaki. Payat. Maputla. At basa ang damit kahit walang ulan. Mateo. Mahina ang boses nito. Ngunit pamilyar. Napaatras si Mateo. Hindi dahil sa takot. Kundi sa pagkilala. Ramon. Iyon ang pangalan na matagal na niyang hindi binabanggit. Isang pangalan na dapat ay nanatiling patay na sa alaala. Ngunit narito siya ngayon. Nakatayo. Humihinga. Ngunit may kakaiba. Ang mga mata ni Ramon ay tila walang buhay. Parang salamin na walang refleksyon. Papasukin mo ako. Walang emosyon ang kanyang tinig. Nag-atubili si Mateo. Sandali lamang. Pagkatapos ay tumabi siya. Pumasok si Ramon. Ang bawat hakbang nito ay tila walang tunog. Parang hindi sumasayad sa sahig. Isinara ni Mateo ang pinto. At agad niyang naramdaman ang lamig. Mas malamig kaysa kanina. Parang maiyalong bumabalot sa kanyang balat. Umupo si Ramon sa kahoy na upuan. Hindi gumagalaw. Hindi kumukurap. Buhay ka pa pala. Mahina ang tanong ni Mateo. Ngunit puno ng duda. Hindi agad sumagot si Ramon. Tinitigan lamang siya. Mahaba. Mabigat. Hanggang sa umiti ito. Ngunit ang ngiting iyon ay mali. Sobra ang pagbuka ng bibig. Sobra ang pagkakita ng ngipin. Hindi ako namatay. Bulong niya. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa kanyang kutsilyo na nakatago sa likod ng mesa. Isang dating sundalo ay hindi basta nagtitiwala. Lalo na sa ganitong uri ng pagbabalik. Nasaan ka? Tanong niya. Akala ko naiwan ka na sa bundok. Umiling si Ramon. Dahan-dahan. Parang may kung anong nabasag sa kanyang leeg habang gumagalaw. Nandoon pa rin ako. Sagot niya. Hanggang ngayon. Nanlamig ang dugo ni Mateo. Dahil alam niya kung anong bundok ang tinutukoy nito. Isang lugar na hindi na nila dapat binalikan. Isang lugar na may mga anino. Na gumagalaw kahit walang ilaw. Na humihinga kahit walang katawan. Na nagmamasid kahit walang mata. Hindi ka si Ramon. Mariing sabi ni Mateo. Tumayo si Ramon. Dahan-dahan. At lumapit. Bawat hakbang ay tila nagpapabigat ng hangin. Hanggang sa halos hindi na makahinga si Mateo. Ako si Ramon. Bulong niya sa mismong harap ng mukha ni Mateo. At doon niya naamoy. Ang amoy ng bulok. Ng laman na matagal ng patay. Napaatras si Mateo. Ngunit huli na. Biglang umanga si Ramon. Mas malaki kaysa kayang gawin ng normal na tao. At mula sa loob ng kanyang bibig, may narinig na kakaibang tunog. Parang may gumagalaw. Parang may buhay. Biglang bumalik sa isip ni Mateo ang gabi sa bundok. Ang gabi na yon. Ang gabi na nakita nila ang nilalang. Ang gabi na hindi nila dapat tinulungan ang sugatang babae. Dahil hindi iyon babae. Isang aswang iyon. At si Ramon ang unang lumapit. Si Ramon ang unang ngumiti. At si Ramon ang unang nawala.
Naalala mo na. Mahinang sabi ni Ramon. Ngunit ang boses niya ay hindi na isa. Parang may dalawa. O tatlo. Na nagsasalita sa iisang bibig. Napatingin si Mateo sa bowl. Ang bowl na matagal niyang tinatago. Ang bowl na may laman ng baril. At isang lumang krus. Ngunit bago pa siya makakilos, naramdaman niya ang malamig na kamay sa kanyang leg. Mahigpit. Dahan-dahang pumipisil. Hindi ka dapat umalis. Bulong ng nilalang. Dapat sumama ka sa amin. Nanlabo ang paningin ni Mateo. Ngunit sa huling lakas niya, hinablot niya ang kutsilyo. At sinaksak si Ramon sa tiyan. Walang dugo. Walang sigaw. Ngunit mumiti si Ramon. Mas lalo. Mas malapad. At doon nagsimulang magbago ang kanyang mukha. Unti-unti. Parang natutunaw. Parang hinuhubad ang balat. At ang nasa ilalim ay hindi na tao. Mahahabang ngipin. Madilim na balat. At mga matang kumikislap sa gutom. Napahiga si Mateo sa sahig. Humihingal. Habang ang nilalang ay dahan-dahang yumuko sa kanya. Matagal kitang hinintay. Bulong nito. At mula sa likod ng bahay, may narinig siyang isa pang tunog. Isang kaluskos. Isang paghinga. Hindi siya nag-iisa. May iba pa. Mas marami. At lahat sila ay papalapit. Dahan-dahan. Sa dilim. Habang ang gabi ay lalong tumitindi. At ang katahimikan ay napalitan ng mahinang mga bulong na hindi maintindihan. At sa gitna ng lahat, si Mateo ay nakahiga. Hindi makagalaw. Hindi makasigaw. Habang ang mukha ng kanyang dating kaibigan ay unti-unting lumalapit sa kanyang leg. At ang hininga nito ay malamig. At bulok. At gutom. Dumampi ang malamig na labi sa balat ni Mateo. Mabagal. Parang sinasavor ang takot na dumadaloy sa kanyang ugat. Napapikit si Mateo. Hindi dahil sa pagsuko. Kundi dahil sa pagtipon ng natitirang lakas. Sa loob ng kanyang dibdib may naglalagablab na galit. Hindi siya basta mamamatay. Hindi sa ganitong paraan. Hindi sa kamay ng dati niyang kaibigan. Bigla niyang inangat ang kanyang tuhod. Isang mabilis na galaw. Tumama sa tiyan ng nilalang. Napaatras ito ng bahagya. Sapat upang makawala si Mateo. Gumulong siya sa sahig. Humawak sa gilid ng mesa. At pilit tumayo. Humihingal. Nanlalabo ang paningin. Ngunit malinaw pa rin ang kanyang layunin. Kailangan niyang makarating sa bowl. Ngayon na. Hindi bukas. Hindi mamaya. Ngayon. Sumugod muli ang nilalang. Mas mabilis na. Mas mabangis. Ngunit handa na si Mateo. Iniwas niya ang sarili. At tumakbo patungo sa bowl. Naririnig niya ang yabag sa likod. Hindi isa. Hindi dalawa. Kundi marami. Papabilis. Papalapit. Umabot siya sa bowl. Agad niyang hinila ang kandado. Ngunit nanginginig ang kanyang kamay. Hindi agad bumukas. Isang kalabog ang narinig niya sa likod. Bumangga ang nilalang sa dingding. Sumigaw. Ngunit ang sigaw ay hindi pang tao. Isang matinis at malalim na tunog na parang sabay na umiiyak at tumatawa. Sa wakas, bumigay ang kandado. Bumukas ang bowl. At tumambad ang laman. Isang lumang baril. Isang krus. At isang maliit na bote ng banal na tubig. Hindi na siya nag-isip. Hinablot niya ang krus. At humarap sa papalapit na nilalang. Huminto ito. Bigla. Parang may pader na hindi makita. Sumingit ang galit sa mukha nito. Umiwas ang mga mata. Ngunit hindi umatras. Sa halip umikot ito. Parang hayop na naghahanap ng ibang paraan. Masyado kang huli. Bulong nito. Ngunit ang boses ay mas marami na ngayon. Mas malalim. Mas magaspang. Biglang bumukas ang bintana. Malakas. Parang may puwersang sumira mula sa labas. At doon pumasok ang isa pa. Isa pang anyo. Isa pang anino na may parehong mga mata. Parehong gutom. Napaatras si Mateo. Ngunit itinaas niya ang krus. Mahigpit.
Parang iyon na lamang ang natitirang sandata niya laban sa dilim. Ngunit hindi sila umatras. Hindi tulad ng inaasahan niya. Sa halip, ngumiti sila. Pareho. Magkasabay. At sabay-sabay nagsalita. Iisa na kami. Nanlaki ang mata ni Mateo. Dahil ang mukha ng pangalawang nilalang ay unti-unting nagbabago. Nagiging pamilyar. Nagiging kilala. Hanggang sa makita niya. Sarili niya. Eksaktong kapareho. Parehong sugat. Parehong mata. Parehong galit. Napaatras siya. Hindi makapaniwala. Hindi ito totoo. Bulong niya. Ngunit ang kanyang kaharap ay ngumiti. At sino ang totoo? Tanong nito. Dahan-dahan itong lumapit. Habang ang isa pang nilalang ay paikot-ikot. Pinapalibutan siya. Parang wala ng takas. Parang wala ng labasan. Napatingin si Mateo sa krus. Ngunit tila nawawala ang lakas nito. Parang hindi na sapat. Parang hindi na sila natatakot. At doon niya naalala. Ang gabing iyon sa bundok. Hindi lang si Ramon ang lumapit sa nilalang. Siya rin. Siya rin ang humawak. Siya rin ang naniwala. Siya rin ang nagbukas ng pinto. At baka. Simula pa noon. Hindi na siya lubos na tao. Biglang sumakit ang kanyang ulo. Matindi. Parang may bumabasag mula sa loob. Napahawak siya sa kanyang ulo. Napaupo. At doon niya narinig. Isang bulong. Mula sa kanyang sarili. Hindi mula sa labas. Kundi mula sa loob. God. Nanginginig ang kanyang katawan. Habang ang dalawang nilalang ay sabay na lumalapit. Ngunit hindi na siya umatras. Hindi na siya tumakbo. Sa halip tumingin siya sa kanila. Diretso. At unti-unting ngumiti. Parehong ngiti. Parehong anyo. Parehong dilim. Sa labas ng bahay, ang hangin ay lalo pang lumakas. Ang mga puno ay kumaluskos. Parang may nagbabantay. Parang may naghihintay. At sa loob, ang tatlong anyo ay magkalapit na. Wala nang pagkakaiba. Wala nang pagitan. At sa gitna ng gabi, may isang tunog na muling umalingaw-ngaw sa baryo. Isang sigaw. Na hindi malinaw kung sino ang nagmula. Kung tao ba? O hindi na. Ang sigaw ay hindi agad tumigil. Umalingaw-ngaw ito sa pagitan ng mga puno. Bumangga sa mga dingding ng bahay. At tila bumalik sa loob. Paikot. Paulit-ulit. Hanggang sa maging bulong. At ang bulong ay naging tawa. Mahina. Paunti-unti. Hanggang sa lumakas. Tatlong boses. Magkakasabay. Magkakatulad. Sa loob ng bahay, ang hangin ay tila huminto. Walang galaw. Walang tunog. Maliban sa paghinga. Tatlong paghinga. Sabay-sabay. Mabagal. Malalim. God. Tumayo si Mateo. Ngunit ang kanyang galaw ay iba na. Hindi na katulad ng dati. Mas magaan. Mas tahimik. Parang hindi na siya sakop ng bigat ng mundo. Tumingin siya sa kanyang kamay. Unti-unti itong nangingitim. Ang balat ay parang kumukunot. Parang may gumagapang sa ilalim. Hindi siya natakot. Hindi na. Sa halip napangiti siya. Mas malawak. Mas natural. Sa unang pagkakataon, tila payapa ang kanyang mukha. Ang dalawang nilalang sa kanyang harap ay hindi na gumagalaw. Nakatayo lamang. Nakatingin. Naghihintay. At si Mateo ay dahan-dahang lumapit sa kanila. Walang alinlangan. Walang pag-aalinlangan. Paglapit niya, sabay-sabay nilang inangat ang kanilang mga kamay. At sabay-sabay nilang hinawakan ang isa't isa. Sa sandaling iyon, may kakaibang lamig ang kumalat sa buong bahay. Mas malamig kaysa sa gabi. Mas malamig kaysa sa kamatayan. Ang mga dingding ay tila huminga. Ang sahig ay bahagyang gumalaw. At ang anino sa paligid ay unti-unting humaba. Nagtagpo ang tatlong anino. Nagsanib. At naging isa. Isang anyo na hindi na matukoy kung saan nagsisimula at nagtatapos. Sa labas, may isang matandang babae ang napadaan.
Napahinto siya. Napalingon sa bahay ni Mateo. May ilaw sa loob. Ngunit kakaiba ang kulay. Hindi dilaw. Hindi puti. Kundi maputlang pula. Parang dugo na tinamaan ng buwan. Napakunot ang kanyang noo. At sa loob ng ilang segundo may narinig siya. Isang mahinang tawag. Maaari bang pumasok? Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Dahil kilala niya ang boses. Boses ayon ni Mateo. Ngunit may kasama. May iba pang sumasabay. Mas marami. Mas malalim. Umatras ang matanda. Dahan-dahan. Ngunit nadulas siya sa lupa. Napaupo. At doon niya nakita. Sa bintana ng bahay. 3 mukha. Magkakatabi. Nakatingin sa kanya. Ngumiti. Sabay-sabay. Parehong lapad. Parehong lamig. Parehong gotten. Napilitang gumapang ang matanda paatras. Hindi siya makatayo. Hindi siya makasigaw. Parang may humahawak sa kanyang lalamunan. At biglang bumukas ang pinto ng bahay. Walang tunog. Dahan-dahan. Parang inaanyayahan siya. Parang hinihila. At mula sa loob may aninong gumalaw. Isa lamang. Hindi na 3. Isang anyo na mas malaki. Mas madilim. Mas buo. At ang boses ay isa na. Ngunit hindi pa rin normal. Matagal na kaming naghintay. Bulong nito. At ang hangin ay biglang naging mabigat. Parang may biglang dumagdag sa mundo. Parang may bagong presensya na hindi dapat narito. Sa buong baryo, nagsimulang umalulong ang mga aso. 1. 2. Hanggang sa sabay-sabay. Parang may nararamdaman silang paparating. Isang bagay na hindi nila kayang makita. Ngunit alam nilang naroon. Sa gitna ng kadiliman. Sa gitna ng katahimikan. Sa loob ng lumang bahay. Ang pintuan ay nananatiling bukas. Naghihintay. At ang anino ay unti-unting lumalapit sa matandang babae. Habang ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa mga matang iyon. Na hindi na kay Mateo. Hindi na kay Ramon. Kundi sa isang bagay na mas matanda pa sa kanilang dalawa. Mas gotten. Mas walang awa. At habang ang kanyang paghinga ay unti-unting humihina. May narinig siyang huling bulong. Mula sa napakalapit. Halos sa loob ng kanyang isip. Simula pa lamang ito. Ang mga salitang iyon ay kumapit sa hangin. Hindi agad nawala. Parang may bigat na bumalot sa buong baryo. Ang matandang babae ay hindi na kumilos. Nakatitig lamang siya. Sa aninong papalapit. Sa anyong hindi niya maunawaan. Ngunit unti-unti niyang nakita. Ang mukha. Hindi buo. Hindi malinaw. Parang pinagtagpi-tagping alaala. Minsan si Mateo. Minsan si Ramon. Minsan isang bagay na hindi kailanman naging tao. Huminto ito sa kanyang harapan. Napakalapit. Sapat upang maramdaman niya ang malamig nitong hininga. Amoy lupa. Amoy bulok. Amoy libingan na matagal nang hindi binubuksan. Dahan-dahang inangat ng nilalang ang kamay nito. Mahaba ang mga daliri. Manipis. At tila may sariling galaw ang bawat kuko. Tumigil ito sa harap ng mukha ng matanda. Parang sinusukat. Parang pinag-aralan. At saka ito ngumiti. Isang ngiting hindi kayang gawin ng normal na bibig. Mas malapad. Mas malalim. Mas mali. Napapikit ang matanda. Ngunit hindi siya sumigaw. Wala na siyang lakas. Wala na siyang tinig. At sa isang iglap nawala ang anino. Parang bula. Parang hindi kailanman naroon. Napadilat ang matanda. Huminga siya ng malalim. Paulit-ulit. Mabilis. Halos masamid. Wala na sa harap niya ang nilalang. Tahimik ang paligid. Masyadong tahimik. Dahan-dahan siyang tumingin sa bukas na pinto. Madilim ang loob. Walang ilaw. Walang galaw. Parang walang tao. Parang walang nangyari. Ngunit alam niyang hindi iyon totoo. Dahil may naririnig siya. Isang mahina. Isang napakahinang tunog. Mula sa loob. Isang pagmuya.
Mabagal. Malamig. Paulit-ulit. Parang may kinakain. Parang may pinupunit. Napaatras ang matanda. Ngunit hindi niya napigilan ang sarili na tumingin muli. Isang sulyap lamang. Isang mabilis na tingin. At doon niya nakita. Sa kailaliman ng dilim. May dalawang mata. Nagniningning. Nakatingin sa kanya. Hindi kumikislap. Hindi gumagalaw. Naghihintay. At sa likod ng mga matang iyon may isa pa. At isa pa. At isa pa. Parami ng parami. Parang hindi natatapos. Napaatras siya. Mas mabilis na ngayon. Gumapang. Pilay. Halos hindi makahinga. Hanggang sa marating niya ang daan. At doon siya tuluyang tumayo. Nanginginig. Pawis na pawis kahit malamig ang gabi. Hindi na siya lumingon. Hindi na muli. Tumakbo siya palayo sa bahay. Hanggang sa marating ang gitna ng baryo. Ngunit kakaiba ang kanyang napansin. Walang tao. Walang ilaw sa mga bahay. Walang galaw. Parang iniwan ang lugar. Parang nilisan ng lahat. Huminto siya. Nalilito. Takot. At doon niya narinig. Mula sa likod. Isang boses. Mahina. Pamilyar. Bakit ka tumatakbo? Dahan-dahan siyang lumingon. At doon niya nakita. Si Mateo. Nakatayo sa gitna ng daan. Ngunit hindi nag-iisa. Sa likod niya. Sa gilid niya. Sa dilim sa paligid. May mga anyo. Mga taong kilala ng matanda. Mga kapitbahay. Mga bata. Mga matatanda. Lahat nakatayo. Lahat nakatingin. At sabay-sabay silang ngumiti. Parehong ngiti. Parehong lalim. Parehong gotten. Napaatras ang matanda. Ngunit wala nang matatakbuhan. Dahil sa bawat direksyon na kanyang tingnan. May nakatayo. May naghihintay. At ang baryo na dati niyang kilala. Ay hindi na baryo. Kundi isang pugad. Isang lugar ng pag-aantay. Isang lugar kung saan ang gabi ay hindi natatapos. At ang gutom ay hindi napupuno. Lumapit si Mateo. Isa-isang hakbang. Mabagal. Sigurado. At sa bawat hakbang, ang iba ay sumunod. Sabay-sabay. Parang iisang katawan. Parang iisang isip. Huminto siya sa harap ng matanda. At yumuko ng bahagya. Parang paggalang. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig. At ngayon, bulong niya. Kasama ka na. Ang mga salitang iyon ay bumagsak na parang hatol. Walang takas. Walang kapatawaran. Nanginginig ang matandang babae. Hindi na siya umatras. Hindi na niya kayang umatras. Dahil sa likod niya may hininga na rin. Malamig. Mabigat. Malapit. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Umaasang magigising na lamang siya. Na ito ay bangungot. Ngunit nang dumampi ang mga daliri sa kanyang balat, nalaman niyang totoo ang lahat. Masyadong totoo. Masyadong malamig. Masyadong buhay. Sumama ka sa amin. Sabay-sabay na bulong ng mga tinig. Sa paligid. Sa hangin. Sa loob ng kanyang ulo. At biglang nawala ang lakas ng kanyang katawan. Bumigay ang kanyang mga tuhod. Ngunit hindi siya bumagsak sa lupa. May humawak sa kanya. Marami. Napakaraming kamay. Humahawak. Humihila. Nag-aanyaya. Hindi marahas. Ngunit hindi rin maiiwasan. Unti-unti siyang inangat. Parang isang bagay na hindi na tao. Parang isang alay. At sa gitna ng bilog ng mga nilalang, siya ay dahan-dahang inilapit kay Mateo. O kung anuman ang natitira kay Mateo. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa sandaling iyon may nakita ang matanda. Isang saglit. Isang maliit na kislap. Parang alaala. Parang awa. Sa loob ng madilim na mata ni Mateo. Ngunit agad itong nawala. Nilamon ng dilim. Ng gutom. Ng kung anong bagay na hindi na kayang labanan. Masakit lamang sa simula.
Mahinang sabi nito. Halos parang totoo. Halos parang naniniwala pa rin siya sa sinasabi. At saka unti-unting inilapit ang mukha nito sa liig ng matanda. Ang mga ngipin ay sumilip. Mahahaba. Matalas. Malamig. Isang sandali ng katahimikan. Isang huling hinga. At pagkatapos ay kagat. Mabilis. Malalim. Tahimik. Ang dugo ay hindi sumirit. Hindi kumalat. Parang agad itong ininom ng dilim. At ang katawan ng matanda ay nanlambot. Unti-unti. Hanggang sa hindi na siya gumalaw. Ngunit hindi siya binitawan. Hindi pa. Dahil ang iba ay lumapit. Isa-isa. Nag-aambag. Nagbabahagi. Parang isang ritual na matagal nang ginagawa. Sa gitna ng baryo. Sa ilalim ng buwan na tila nakamasid. At habang ang gabi ay nagpapatuloy, ang bilang nila ay dumami. Isa na namang katahimikan ang bumalot. Ngunit hindi na iyon ang katahimikan ng walang laman. Kundi ang katahimikan ng kasiyahan. Ng pagkabusog. Ng paghihintay sa susunod. Ilang oras ang lumipas. Unti-unting nagliwanag ang langit. Ang unang sinag ng araw ay sumilip sa dulo ng mga bundok. At sa baryo, tila normal ang lahat. May mga bahay. May mga pintuan. May mga bakod. Ngunit walang tao sa labas. Walang gumagalaw. Walang bumabati sa umaga. Sa gitna ng daan, may nakahandusay na katawan. Ang matandang babae. Walang sugat na malinaw. Walang dugo. Ngunit maputla. Tuyong-tuyo. Parang walang natirang buhay. At bigla, gumalaw ang kanyang daliri. Isang maliit na galaw. Halos hindi mapapansin. Sumunod ang kanyang kamay. Dahan-dahan. Parang may natutunang muli. Ang paggalaw. Ang paghinga. Ang pagiging buhay. Unti-unti siyang umupo. Mabagal. Hindi natural. Ang kanyang lieg ay bahagyang tumagilid. Parang may naputol at muling idinugtong. At sa kanya iminulat ang kanyang mga mata. Hindi na iyon ang dating mata. Hindi na iyon ang mata ng isang tao. Madilim. Malalim. At goth. Tumayo siya. Nanginginig sa una. Pagkatapos ay naging matatag. Luminga siya sa paligid. Sa baryo na dati niyang tahanan. At mumiti. Parehong ngiti. Parehong lapad. Parehong lihim. Sa malayo, sa loob ng bahay ni Mateo, may aninong gumalaw. Tahimik. Nagmamasid. Naghihintay. At sa ilalim ng liwanag ng umaga, ang dilim ay hindi nawala. Nagbago lamang ng anyo. Nagkubli. Nagpahinga. At naghintay ng gabi. Ang araw ay tuluyang sumikat. Ngunit walang init. Walang ginhawa. Parang ang liwanag ay isa lamang manipis na tabing. Sa ilalim nito, ang dilim ay nananatili. Gumalaw ang matandang babae. Dahan-dahan siyang naglakad sa gitna ng baryo. Ang kanyang mga paa ay tila hindi na nasasaktan. Ang kanyang katawan ay magaan. Ngunit may kakaibang higpit sa kanyang paggalaw. Parang may kumokontrol. Parang may gumagabay. Tumigil siya sa harap ng isang bahay. Bahagi ng alaala ang lugar na yon. Doon nakatira ang isang batang lalaki. Si Thomas. Mahilig maglaro sa labas. Mahilig tumawa. Mahilig magtanong. Tahimik ang bahay. Ngunit may naririnig siya. Isang mahinang paghinga. Sa loob. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. At kumatok. 3 beses. Mahina. Parang nagdadalawang isip. Sa loob ng bahay, gumalaw ang kurtina. Isang maliit na mata ang sumilip. Takot. Nalilito. Lola. Mahinang tanong ng bata. Umiti ang matanda. Isang ngiti na hindi na pang tao. Ngunit pilit ginagaya ang dati. Ako ito. Mahina niyang sagot. Malambing. Halos kapanipaniwala. Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay marahang bumukas ang pinto. Sumilip ang bata. Nakatayo siya sa likod ng kahoy na pintuan. Nakayapak. Nanginginig. Nasaan po ang iba?
Tanong niya. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip lumapit siya. Isang hakbang. Isa pa. Hanggang sa halos magkalapit na sila. Naamoy ng bata ang kakaiba. Ang amoy ng lupa. Ng lumang kahoy. Ng isang bagay na hindi dapat nasa umaga. Napaatras siya. Ngunit huli na. Mabilis ang galaw ng matanda. Hinawakan niya ang kamay ng bata. Mahigpit. Malamig. At sa sandaling iyon, nagbago ang kanyang mukha. Hindi na nakatago. Hindi na nagpapanggap. Lumabas ang tunay na anyo. Ang mga mata ay kumitid. Ang bibig ay bumuka ng higit sa kaya. At ang mga ngipin ay sumilay sa liwanag ng araw. Isang mahinang sigaw ang lumabas sa bata. Ngunit agad itong naputol. Tinakpan ng kamay. Hinila papasok. At ang pinto ay muling nagsara. Tahimik. Parang walang nangyari. Sa loob ng bahay, ang mga anino ay gumalaw. Hindi lamang isa. Hindi lamang dalawa. Kundi marami. Nakatago. Naghihintay. Sa bawat sulok. Sa ilalim ng kama. Sa likod ng dingding. Sa kisam na tila humihinga. At sa gitna, ang matandang babae ay nakayuko. Sa ibabaw ng bata. Habang ang iba ay unti-unting lumalapit. Sumasali. Nakikibahagi. Sa tahimik na ritual. Sa gitna ng umaga. Sa baryo na tila buhay pa. Ngunit hindi na. Ilang sandali pa ang lumipas. Muling bumukas ang pinto. Dahan-dahan. At lumabas ang matandang babae. Kasunod ang bata. Si Thomas. Ngunit hindi na siya umiiyak. Hindi na siya natatakot. Tahimik siya. At nang tumingin siya sa liwanag, ang kanyang mga mata ay kumislap. Madilim. Malalim. At goth. Naglakad silang dalawa sa daan. Magkatabi. Parang wala lamang. Parang normal. At isa-isa, ang mga pintuan sa baryo ay nagsimulang bumukas. Mabagal. Sabay-sabay. Mula sa loob may mga anyo na lumabas. Mga mukha na kilala. Mga katawan na dati tao. Ngayon ay pareho na. Parehong ngiti. Parehong galaw. Parehong lihim. Sa dulo ng baryo, nakatayo ang lumang bahay ni Mateo. Tahimik. Sarado ang pinto. Ngunit sa loob, may isang mata na nakamasid sa bintana. Hindi kumikislap. Hindi gumagalaw. Pinagmamasdan ang lahat. Pinagmamasdan ang pagkalat. Ang pagdami. Ang unti-unting paglunok sa buong baryo. At sa kanyang isipan, may isang tinig. Hindi na pamilyar. Hindi na kay Mateo. Kundi sa isang bagay na mas matanda. Mas malalim. Mas goth. Hindi pa sapat. Bulong nito. At sa malayo, sa kalsadang palabas ng baryo, may isang sasakyan ang papalapit. Hindi pa ito humihinto. Hindi pa ito lumiliko. Ngunit papunta ito doon. Sa lugar na hindi na dapat puntahan. Sa baryo na hindi na baryo. At habang ang araw ay patuloy na sumisikat, ang mga anino ay hindi nawawala. Mas lalo lamang silang dumadami. Ang sasakyan ay dahan-dahang lumapit. Hindi nagmamadali. Parang walang alam. Parang walang babala. Isang puting van. May alikabok sa gilid. May bahagyang kalawang sa pintuan. Sa loob may dalawang lalaki. At isang babae. Mga dayo. Hindi pamilyar sa baryo. Hindi pamilyar sa katahimikan nito. Huminto ang sasakyan sa may pasukan. Walang sumalubong. Walang aso. Walang batang tumatakbo. Walang matandang nakaupo sa lilim. Parang walang tao. Mahinang sabi ng babae. Sumilip siya sa bintana. Pinagmasdan ang mga bahay. Lahat sarado. Ngunit hindi iniwan. Parang may nagtatago. O baka may okasyon. Sagot ng isa sa mga lalaki. Ngunit kahit siya hindi kumbinsido. Bumaba sila. Isa-isa. Dahan-dahan. Ang kanilang mga paa ay umapak sa lupa ng baryo. At sa sandaling iyon may kakaibang pakiramdam. Parang may tumingin sa kanila. Hindi isa. Hindi dalawa. Kundi marami.
Mula sa bawat sulok. Mula sa bawat anino. Nagkatinginan sila. Hindi nagsalita. Ngunit pareho ang iniisip. May mali. Lumakad sila papasok. Sa gitna ng daan. Sa baryo na tila walang buhay. Ngunit habang lumalalim ang kanilang pagpasok, may mga pintuan na bahagyang bumukas. Hindi sapat upang makita ang loob. Ngunit sapat upang may makasilip. Isang mata. Dalawang mata. Marami. Sumunod ang mga kortina. Bahagyang gumalaw. May mga anyo sa likod. Nakatago. Nagmamasid. May tao. Bulong ng isa. May mga tao rito. Ngunit walang lumalabas. Walang bumabati. Walang nagsasalita. Hanggang sa makarating sila sa gitna. Sa lugar kung saan nangyari ang lahat. At doon sila huminto. Dahil sa kanilang harapan, may mga taong nakatayo. Tahimik. Hindi gumagalaw. Nakatitig lamang. Kasama ang matandang babae. Kasama ang batang si Thomas. Kasama ang marami pang iba. Lahat nakahanay. Parang naghihintay. Parang tinatawag. Magandang umaga po. Mahinang bati ng babae. Sinubukang umiti. Ngunit walang sumagot. Sa halip, sabay-sabay silang umiti. Parehong ngiti. Parehong lapad. Parehong lamig. Napaatras ang mga dayo. Isang hakbang. Dalawa. Ngunit sa likod nila may narinig silang yabag. Dahan-dahan. Papunta sa kanila. Lumingon sila. At doon nila nakita. Isa pang grupo. Mga taong papalapit mula sa likod. Parehong mga mukha. Parehong ngiti. Parehong mga mata. Napalibutan na sila. Wala nang daan palabas. Walang matatakbuhan. Hindi ito tama. Mahinang sabi ng lalaki. Ngunit huli na. Dahil ang bilog ay sumikip. Unti-unti. Habang ang mga ngiti ay lalong lumalawak. Habang ang mga mata ay lalong nagiging madilim. At mula sa gitna ng grupo, may isang anyo na lumabas. Mabagal. Tahimik. Sigurado. Si Mateo. O kung anuman ang natira sa kanya. Huminto siya sa harap ng mga dayo. Tumingin isa-isa. Sinukat. Inamoy ang hangin. Parang tinutukoy ang kanilang takot. At saka siyang umiti. Mas malawak kaysa sa iba. Mas malalim. Mas walang awa. Malayo ang inyong pinanggalingan. Mahina niyang sabi. Ngunit malinaw. Diretso sa kanilang isipan. Hindi sa kanilang tenga. Pagod na kayo. Isa pang hakbang ang kanyang ginawa. Mas malapit. Mas malamig ang hangin. Magpahinga muna kayo. Sa likod ng kanyang mga salita, may ibang tinig. Mas marami. Mas malalim. Mas gutom. At sa paligid, ang mga nilalang ay sabay-sabay na gumalaw. Isang hakbang pasulong. Sabay-sabay. Parang iisang katawan. Parang iisang isip. Ang mga dayo ay umatras. Ngunit wala nang atrasan. Sa bawat direksyon may naghihintay. At ang baryo ay tuluyan ng nagsara sa kanila. Walang daan palabas. Walang liwanag. Walang tulong. Sa malayo, ang puting van ay nananatiling bukas ang pinto. Tahimik. Walang laman. Parang naghihintay din. At sa ilalim ng sikat ng araw, ang mga anino ng mga tao ay hindi tugma sa kanilang galaw. Mas mahaba. Mas madilim. Mas buhay. At sa sandaling iyon, sabay-sabay na bumukas ang kanilang mga bibig. At ang katahimikan ng umaga ay napunit. Ang tunog ay hindi pangkaraniwan. Hindi iyon sigaw ng tao. Hindi rin iyak. Isang sabay-sabay na paglabas ng gutom. Mababa. Mabigat. At dumiretso sa dibdib ng mga dayo. Napahawak ang babae sa kanyang tenga. Ngunit wala itong silbi. Dahil ang tunog ay nasa loob na ng kanyang ulo. Parang may kumakalmot sa kanyang isip. Parang may pumipilit pumasok. Tumakbo tayo. Mahinang sabi ng isang lalaki. Ngunit hindi niya natapos ang salita. Dahil sa isang iglap, ang mga nilalang ay kumilos. Mabilis.
Hindi inaasahan. Hindi natural. Parang sabay-sabay silang hinila ng isang utos. Sumugod. Mula sa lahat ng direksyon. Walang paraan upang umiwas. Walang sapat na oras upang tumakbo. Nahila ang isang lalaki pababa. Mabilis. Tahimik. Parang nilamon ng lupa. Sumigaw ang babae. Ngunit agad itong naputol. May kamay sa kanyang bibig. Malamig. Mahigpit. Hinila siya papunta sa gilid. Sa pagitan ng dalawang bahay. Sa aninong hindi naaabot ng araw. Ang natitirang lalaki ay umatras. Nanginginig. Hinahanap ang daan palabas. Ngunit sa bawat liko may nakatayo. May naghihintay. May nakatingin. Hanggang sa mapunta siya sa harap ng van. Bukas ang pinto. Parang nag-aanyaya. Parang nag-iisa niyang pag-asa. Sumugod siya. Pumasok sa loob. Sinara ang pinto. Humihingal. Pawis na pawis. Nanginginig ang buong katawan. Saglit na katahimikan. Saglit na pag-asa. At sa kanya narinig. Isang paghinga. Hindi kanya. Mula sa likod. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon niya nakita. Sa pinakadulo ng upuan. May nakaupo. Tahimik. Nakangiti. Si Thomas. Ang batang lalaki. Ngunit hindi na bata. Hindi na inosente. Ang kanyang mga mata ay madilim. Malalim. At gotten. Kanina pa kita hinihintay. Mahina niyang sabi. At bago pa makasigaw ang lalaki, sumugod ang bata. Mabilis. Hindi ka panipaniwala. At ang pinto ng van ay biglang kumalabog. Isang beses. 2 beses. Hanggang sa tumigil. Sa labas, ang baryo ay muling tumahimik. Parang walang nangyari. Parang walang dumating. Parang walang nawala. Ang araw ay patuloy na sumisikat. Ngunit ang liwanag ay tila hindi sapat. Dahil sa bawat sulok, sa bawat bahay, sa bawat anino, may mga matang nakamasid. Naghihintay. Nagbabantay. At sa loob ng bahay ni Mateo, ang anino ay muling gumalaw. Mas buo. Mas malinaw. Mas malakas. Huminto ito sa harap ng bintana. Pinagmasdan ang buong baryo. Ang kanyang nasasakupan. Ang kanyang mga nilikha. At sa kanyang likod may mga bulong. Marami. Hindi mabilang. Parehong tinig. Parehong gutom. At hindi pa ito ang wakas. Mahinang sabi ng tinig na yon. Hindi na kay Mateo. Hindi na kay Ramon. Kundi sa isang bagay na lumago na sa loob nila. Isang bagay na patuloy na kakalat. Sa susunod na baryo. Sa susunod na daan. Sa susunod na taong hindi mag-ingat. At sa malayo, sa kalsadang iniwan ng puting van, may isa pang sasakyan ang papalapit. Hindi ito humihinto. Hindi ito lumiliko. Diretso lamang. Papunta sa lugar na hindi na dapat marating. Habang ang baryo ay tahimik na naghihintay muli. Ang pangalawang sasakyan ay hindi bumagal. Diretso lamang. Parang may hinahabol. O may hinahanap. Isang motorsiklo. Maingay ang makina. Pumuputol sa katahimikan ng baryo. At sa unang pagkakataon, may tunog na hindi kanila. May galaw na hindi kontrolado. Sa loob ng baryo, ang mga ulo ay sabay-sabay na lumingon. Eksaktong sabay. Eksaktong pareho. Ang mga ngiti ay nanatili. Ngunit ang mga mata ay nagbago. Mas matalim. Mas nakatutok. Mas gotten. Huminto ang motorsiklo sa may pasukan. Isang lalaki ang bumaba. May suot na helmet. Mabigat ang hakbang. Pagod. Ngunit alerto. Tinanggal niya ang helmet. At tumingin sa paligid. Napakunot ang kanyang noo. Bakit ang tahimik? Mahina niyang tanong sa sarili. Walang sumagot. Ngunit may nakinig. Palagi silang nakikinig. Lumakad siya papasok. Dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay sanay. Sanay sa panganib. Sanay sa kakaiba. Ngunit ang baryong ito ay iba. Hindi lamang kakaiba. May mali.
Napatingin siya sa lupa. May bakas ng gulong. Ang puting van. Bagong dating. Ngunit walang tao. Walang bakas ng pag-alis. Sumunod siya sa marka. Hanggang sa makarating sa gitna. At doon siya tumigil. Dahil sa kanyang harapan, may mga taong nakatayo. Tahimik. Hindi gumagalaw. Nakatitig lamang. Pareho. At sa gitna nila si Mateo. Ang kanyang mukha ay kalmado. Halos normal. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi. Hindi kailanman magiging normal. Nagkatinginan sila. Isang mahabang sandali. Parang may pagkilala. Parang may alaala. Ang bagong dating ay bahagyang napangiti. Hindi sa saya. Kundi sa pag-unawa. Matagal kitang hinanap. Sabi niya. Diretso. Walang takot. Walang pag-aatubili. Ang mga nilalang sa paligid ay hindi gumalaw. Ngunit ang hangin ay nagbago. Mas mabigat. Mas tensyonado. Hindi ka dapat nandito. Sabay-sabay na bulong ng marami. Ngunit ang lalaki ay hindi umatras. Sa halip may kinuha siya sa kanyang likod. Isang maliit na bag. Binuksan. At mula doon may inilabas. Isang krus. Mas bago. Mas maliwanag. At isang bote. Hindi tubig. Isang likido na tila kumikislap sa liwanag. Napaatras ang ilan sa mga nilalang. Hindi lahat. Ngunit sapat upang magbago ang porma ng bilog. Napatingin si Mateo sa lalaki. Mas matagal. Mas mabigat. At sa unang pagkakataon, ang kanyang ngiti ay bahagyang nagbago. Hindi ganap na nawala. Ngunit kumurap ang kanyang mga mata. Isang saglit ng pag-alala. Isang saglit ng pagkilala. At bumalik ka pa. Mahinang sabi niya. Ang lalaki ay huminga ng malalim. Tumingin sa paligid. Sa mga taong hindi na tao. Sa baryong hindi na baryo. At hindi ko ito tatapusin nang hindi ka hinaharap. Sagot niya. Mahigpit ang hawak sa krus. Handa. Matatag. Sa paligid, ang mga nilalang ay unti-unting kumilos. Muli. Mabagal. Papalapit. Parang alon. Parang dilim na lumalawak. Ngunit ang lalaki ay hindi gumalaw. Hindi umatras. Sa halip, itinaas niya ang krus. At sa sandaling iyon, ang hangin ay tila kumislot. Parang may tumama. Parang may nasaktan. Sumigaw ang ilan. Mababang ungol. Ngunit hindi umatras ang lahat. Dahil sa likod ni Mateo may aninong umangat. Mas malaki. Mas madilim. Mas tunay. At ang tinig na iyon ay muling nagsalita. Hindi sa bibig. Kundi sa buong baryo. Isa ka lamang. Mahaba ang katahimikan. Bago sumagot ang lalaki. Isang hakbang pasulong. Tama. Isa pa. Ngunit sapat na yon. At sa sandaling iyon, ang araw ay tila bahagyang nagdilim. Ang mga anino ay gumalaw ng sabay-sabay. At ang baryo ay huminga. Ang hangin ay biglang huminto. Parang nakulong sa isang lalim. Tahimik ang paligid. Ngunit hindi normal na katahimikan. Parang nakikinig ang bawat sulok. Ang mga mata ng mga nilalang ay nakatutok pa rin sa lalaki. Si Mateo nakatayo sa harap niya. Tahimik. Nakatingin. Ngunit may kakaibang liwanag sa kanyang mukha. Mas malamig. Mas matalim. At sa loob ng puso ng lalaki may naramdaman. Takot. Hindi karaniwan. Hindi matutumbasan ng anumang nakikita o narinig. Hindi mo ito mauunawaan. Bulong ng isang tinig mula sa bilog ng mga nilalang. Ngunit ang lalaki ay nanatiling matatag. Tiningnan niya si Mateo. Isang maikling sulyap. Ngunit sapat. Sapat upang malaman niya kung ano ang dapat gawin. Itinaas niya ang krus. Hinawakan ang bote. At sa isang mabilis na galaw, ibinuhos ang likido sa harap ni Mateo. Nagliyab ang hangin. Parang may apoy na sumiklab mula sa lupa. Ngunit walang apoy na nakikita. Ang mga nilalang ay napalingon. Nagkatinginan. Hindi nakagawa ng galaw. Si Mateo ay umurong.
Ang kanyang mga mata sa unang pagkakataon ay lumambot. Ngunit hindi pa tapos. Dahil sa likod ng bilog may sumulpot na iba. Mas marami. Mas mabilis. Mas gotten. Sabay-sabay silang sumugod. Ngunit ang lalaki ay hindi umatras. Itinaas ang krus ng mas mataas. At isang malakas na liwanag ang lumabas mula rito. Hindi liwanag ng araw. Hindi liwanag ng anumang kilala. Parang nagmumula sa mismong kaluluwa ng bagay na hawak niya. Nagkaguluhan ang mga nilalang. Sumigaw. Naputol ang bawat bulong. Ang mga mata ay nagliwanag. Ngunit sa gitna ng liwanag may katahimikan. Tahimik na katahimikan. Isang sandali lamang. Ngunit sapat upang huminga ang lalaki. Huminga ang baryo. Parang nagising sa unang pagkakataon. Si Mateo ay bumigay. Hindi tuluyang naglaho. Ngunit unti-unti. Naglaho ang galit. Naglaho ang gutom. At ang mga ngiti ay nagbago. Hindi ganap na nawala. Ngunit lumambot. Hindi ko inakalan. Mahina ang bulong ng lalaki. Na may ganito palang puwersa ni. Ngunit bago niya matapos ang salita, may naramdaman siya. Muli. Isang bagong presensya. Hindi si Mateo. Hindi isa sa mga nilalang sa bilog. Ngunit mas matanda. Mas malalim. Mas gotten. At sa malayo, sa dulo ng baryo, may anino na lumabas mula sa kakahuyan. Tahimik. Hindi gumagalaw. Ngunit nakamasid. At ang tinig nito ay dumampi sa isip ng lalaki, direkta, malakas, malinaw. Simula lamang ito. Ang lupa ay tila huminga muli. Ang hangin ay lumamig. At ang araw, kahit maliwanag, ay nagkulay pula sa gilid ng mga bundok. Ang mga nilalang sa baryo ay dahan-dahang lumapit muli. Mas mabilis. Mas tiyak. Mas sabik. Si Mateo sa gitna ay ngumiti. Ngunit ang ngiti ay hindi para sa lalaki. Ito ay para sa bagong anino sa dulo ng kakahuyan. At ang lalaki, hawak pa rin ang krus at bote, ay napagtanto. Hindi niya natapos ang laban. Hindi pa. Ang tunay na gabi ay nagsisimula lamang. At sa likod ng bawat mata, bawat ngiti, bawat anino sa baryo, may isa pang naghihintay. Mas matagal. Mas gotten. Mas walang awa. At sa bawat hakbang nito papalapit. Ang mundo ng lalaki ay unti-unting nagiging dilim. Hindi para sa kanya lamang. Ngunit para sa lahat. At sa harap niya, si Mateo ay nakangiti, hawak ang lihim ng baryo. Habang ang bagong anino ay papalapit, dahan-dahan, tahimik. Handa nang kumain. Handa nang lumaganap. Handa nang simulan muli ang siklo. Ang bagong anino ay huminto sa gilid ng kakahuyan. Tahimik. Nakatayo. Parang sinusukat ang lahat ng nasa baryo. Ang hangin ay nanlilimahid sa balat. Ang mga dahon ay kumikirot sa bawat galaw ng presensya. Si Mateo ay ngumiti pa rin. Ngunit ang ngiti niya ay mas malamig. Mas tiyak. Mas walang awa. Ang lalaki ay huminga ng malalim. Hawak ang krus at boat. Ngunit alam niya sa puso na hindi sapat iyon. Hindi sapat upang tapusin ang anino. Isang hakbang lamang ang anino at bumukas ang mata. Malaki. Madilim. Parang iniinom ang liwanag. Nagkatinginan si Mateo at ang lalaki. Tahimik ang lahat ng nasa baryo. Parang hawak ng oras ang bawat sandali. At saka, bigla, isang ungol ang bumalot sa buong lugar. Mababa. Malakas. Parang mula sa mismong lupa. Ang mga katawan sa baryo ay unti-unting gumalaw. Hindi natural. Hindi tao. Parang isang solong organismo. Ang lalaki ay kumapit sa krus. Itinaas ng mas mataas. Isang liwanag ang lumabas. Parang sumiklab mula sa kanyang kaluluwa. Ngunit ang anino ay hindi umatras. Parang inaasahan ang liwanag. Parang tumatanggap. Ang mga ngiti sa baryo ay nagbago. Lumambot. Ngunit hindi naglaho. Si Mateo ay ngumiti pa rin. At ang batang si Tomas, nakatayo sa tabi, ay nakangiti rin. Ngunit ang kanyang ngiti ay mas malalim kaysa sa dati. Mas gotten. Mas matagal. Ang lalaki ay huminga muli. Sa bawat hinga, ramdam niya ang paglamig ng hangin.
Ang lupa sa ilalim niya ay parang gumalaw. Parang may humahawak sa bawat paa. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang takot na higit sa lahat ng dati niyang naranasan. Ngunit bago siya makagalaw, ang bagong anino ay lumakad. Isang hakbang. Dalawang hakbang. Tahimik. Walang tunog. Ngunit ang presensya nito ay napakalakas. Ang mga mata ng lalaki ay nagkulay pula sa init ng takot. Hindi alam kung saan siya susulyapan. Ngunit alam niya, ang anino ay papunta sa kanya. Papunta sa puso ng baryo. Papunta sa kanya. At sa bawat hakbang nito, ang mga nilalang sa baryo ay sumunod. Parang isang katawan. Parang isang utos. Parang isang gutom. Si Mateo ay ngumiti ng mas malaki. Hindi sa kaligayahan. Ngunit sa kasiyahan ng pag-abot ng bago. At ang lalaki ay napagtanto. Ang tunay na laban ay hindi para sa kanya lamang. Ngunit para sa sinumang huminto sa baryo. Para sa sinumang tatawag sa liwanag na yon. Para sa sinumang susubok na talunin ang gutom. At sa unang hakbang ng anino sa baryo, may narinig siya. Isang bulong. Hindi mula sa labi ng tao. Hindi mula sa hangin. Ngunit mula sa mismong mundo. Malapit na. At ang gabi ay muling bumabalot, mas madilim kaysa dati. Ngunit sa dilim may ilaw. Isang ilaw na hindi sapat. Ngunit sapat upang makita ng lalaki ang ngiti ni Mateo. At ang tunay na gutom ng bagong anino. Handa nang kumain. Handa nang simulan muli ang siklo. Handa nang ipakita kung sino ang tunay na naghahari sa baryo. At sa ilalim ng liwanag ng araw na unti-unting nagtatago, ang lalaki ay nakatayo, nakatingin, alam na ang gabi ay hindi pa tapos. At sa bawat silakbo ng hangin, bawat anino sa dilim, ang baryo ay nagbabantay. Tahimik. Ngunit nagbabantay. At ang gutom ay hindi pa natutugunan. Hindi pa. Simula pa lamang ito. Ang lalaki ay nakatayo sa gitna ng baryo. Hawak pa rin ang krus at bote. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi sa pagod. Hindi sa sakit. Kundi sa takot na hindi niya lubos maipaliwanag. Ang bagong anino ay huminto sa harap niya. Tahimik. Hindi kumikilos. Parang sinusukat ang bawat galaw. Si Mateo ay nakatayo sa tabi nito. Ngunit hindi siya kumikibo. Ngiti pa rin. Ngunit hindi para sa lalaki. Para sa anino. Ang mga nilalang sa baryo ay unti-unting lumapit. Mas mabilis. Mas sabik. Ang hangin ay malamig, parang kumakalmot sa balat ng lalaki. Hindi mo ito matatapos ng mag-isa. Bulong ng anino direkta sa isip ng lalaki. Ngunit hindi niya pinansin. Hawak ang krus ng mas matatag. Itinaas sa harap niya. At sa kanya binuhos ang likido mula sa bote sa lupa. Isang liwanag ang sumiklab. Parang sumiklab mula sa mismong lupa. Ang mga nilalang ay nagulat. Ngunit hindi naglaho. Sumugod sila. Mabilis. Ngunit ang lalaki ay hindi umatras. Itinaas ang krus. Muling sumiklab ang liwanag. At sa unang pagkakataon, ang anino ay umatras ng kaunti. Ngunit hindi sapat. Ang gutom ay naroon pa rin. Mas matindi. Mas nakakahadlang. Si Mateo ay ngumiti ng mas malawak. At ang batang si Tomas ay nakatayo sa tabi ng anino. Hindi na bata. Hindi na inosente. Ang kanyang mga mata ay madilim. Mas gutom. Mas matagal. Simulan natin. Bulong ng anino, at sa sandaling iyon, ang lahat ng nasa baryo ay tumigil. Tahimik. Parang huminga ang mundo. Ang lalaki ay huminga rin. Hawak ang krus. Hawak ang bote. Ngunit alam niya, ang gabi ay hindi pa tapos. At sa bawat hakbang ng anino papalapit, ang gutom ay unti-unting kumakalat. Hindi lamang sa baryo. Hindi lamang sa lalaki. Kundi sa bawat sulok ng mundo na nakakakita ng liwanag. Si Mateo ay ngumiti. Ang batang si Tomas ay ngumiti. At ang lalaki, nakatayo sa gitna, ay alam. Ang tunay na laban ay nagsisimula lamang. Ang siklo ay hindi pa tapos. At sa ilalim ng araw na nagtatago sa likod ng mga ulap, ang baryo ay nananatiling tahimik. Ngunit nagbabantay. At ang gutom. Hindi pa natutugunan. Hindi pa.
Handa nang muling kumilos. Handa nang kumain. Handa nang simulan muli ang siklo ng dilim. Ang lalaki ay huminga ng malalim. Alam niyang hindi siya pwedeng mag-atubili. Ang gutom ay hindi nagpapakita ng awa. Ang anino ay unti-unting lumapit. Parang sinusukat ang bawat galaw niya. Ang mga nilalang sa baryo ay sabay-sabay na naglakad. Tahimik. Mabilis. Sabay-sabay. Si Mateo at si Tomas ay nasa gitna, nakangiti. Ngunit hindi yun ngiti ng tao. Ngiti ng dilim. Ang lalaki ay tinitingnan ang krus. At ang bote ng likido sa kanyang kamay. Alam niyang kailangan niya ng higit pa. Kailangan niya ng lakas na hindi niya alam kung saan manggagaling. Hindi ko kayo mapipigilan kung ganito kayo kalakas. Bulalas niya para sa sarili. Ngunit ang anino ay lumapit. Tahimik. Hindi nagmamadali. Parang tiyak sa galaw. At bago siya makagalaw, isang napakabilis na kislap ng liwanag ang lumabas mula sa bote. Sumiklab sa gitna ng bilog. Napalingon ang mga nilalang. Nagulat ang anino. Ngunit hindi nawala ng puwersa. Sa halip, unti-unti itong lumapit muli. Mas matindi. Mas malakas. Si Mateo ay ngumiti ng mas malawak. Parang pinapalakas ang presensya ng anino. Ang batang si Tomas ay tumayo sa tabi niya. Tahimik. Ngunit ramdam ang gutom sa mga mata niya. Ang lalaki ay huminga. Pinagtuunan ng pansin ang bawat sulok ng baryo. Ang bawat anino. Ang bawat mata. At sa isang iglap na pagtanto niya. Hindi lamang ito laban sa anino. Hindi lamang laban sa gutom. Kundi laban sa mismong baryo. Laban sa bawat nilalang na sumunod sa siklo. At bago pa siya makapaghanda, ang anino ay sumugod. Parang alon ng dilim. Parang ulan ng gutom. Parang lahat ng nilalang ay nagkaisa sa isang katawan. Si Mateo ay ngumiti. Ang batang si Tomas ay ngumiti. At ang lalaki, hawak ang krus at bote, ay nakatayo. Tahimik. Ngunit alam niya. Ang gabi ay hindi pa tapos. At sa bawat hakbang ng anino patungo sa kanya. Ang siklo ng dilim ay muling sisimulan. Ngunit handa na siya. Handa na sa lahat. At sa unang kislap ng liwanag mula sa krus at bote, ang anino ay umatras ng kaunti. Ngunit hindi pa ito tapos. Hindi pa. Ang baryo ay nananatiling tahimik. Ngunit nagbabantay. At ang gutom. Hindi pa natutugunan. Handa nang kumilos muli. Handa nang kumain. Handa nang simulan muli ang siklo ng dilim. At sa likod ng bawat mata sa baryo. May nagmamasid. Mas matanda. Mas matalim. Mas gutom. Handa nang kumilos sa susunod na yugto ng gabi. Ang lalaki ay huminga ng malalim. Ramdam niya ang bigat ng bawat sandali. Ang krus at bote sa kanyang kamay ay tila nag-init sa bawat pulso ng hangin. Ang anino ay hindi umatras. Tahimik. Parang nakatitig sa kaluluwa niya. Si Mateo ay nakangiti sa tabi nito. Ngunit ang ngiti ay hindi tao. Ang batang si Tomas ay nakatayo rin, tahimik, ngunit ramdam ang gutom sa bawat tingin niya. Ang mga nilalang sa baryo ay dahan-dahang lumapit. Parang isang katawan. Parang isang utos. Parang gutom na hindi kayang pigilan. Ang lalaki ay tumingin sa paligid. Ang mga bahay, ang daan, ang lupa sa ilalim ng paa niya, lahat ay nakamasid. Parang may buhay ang bawat anino. At sa isang iglap may naramdaman siya. Parang may pumaloob sa kanyang isip. Hindi may iwasan. Hindi matatakasan. Hindi mo sila kayang pigilan. Bulong sa kanyang ulo. Ngunit ang lalaki ay hindi umatras. Huminga siya ng malalim. At saka itinuro ang krus sa harap niya. Ang liwanag mula rito ay sumiklab. Parang nagmula sa mismong puso niya. Ang mga nilalang ay napalingon. Ang anino ay umatras ng kaunti. Ngunit hindi nawala ng puwersa. Si Mateo ay ngumiti. Ang batang si Tomas ay nakangiti rin. Ang gutom ay naroon pa rin. Mas matindi. Mas sabik. Ang lalaki ay muling huminga. Itinaas ang krus ng mas mataas. Binuhos ang likido mula sa bote sa lupa. Isang liwanag ang sumiklab muli. Ngunit ang anino ay hindi umatras ng husto. Parang inaasahan ang liwanag.
Parang tumatanggap. At sa unang pagkakataon, napansin ng lalaki, may bahagyang pagbabago. Ang mga mata ng anino ay kumislap. Hindi na ganap na madilim. May liwanag sa loob. Si Mateo ay ngumiti ng mas malalim. Ngunit hindi para sa kanya. Para sa anino. Ang bata, si Tomas, ay hindi na tumitingin sa lalaki. Tinitingnan niya ang liwanag. At sa sandaling iyon, ang lalaki ay nakaramdam ng kaunting pag-asa. Ngunit alam niya, hindi pa tapos ang gabi. Hindi pa tapos ang laban. At sa bawat hakbang ng anino patungo sa kanya, ang siklo ng gutom ay muling sisimulan. Ngunit handa na siya. Handa na sa lahat ng darating. At sa bawat pulso ng liwanag, alam niya, kahit isang maliit na pagliwanag ay may kapangyarihang tumayo sa dilim. Ngunit ang dilim ay hindi magpapahuli. Hindi pa. At sa ilalim ng bawat mata, bawat anino sa baryo, may naghihintay na mas matindi. Mas gutom. Mas walang awa. Handa nang simulan muli ang siklo. At ang lalaki, nakatayo sa gitna ng baryo, ay alam, ang tunay na gabi ay nagsisimula lamang.